love you, gagawin ko lahat para sa'yo. Bakit? Narinig yun na rin ba ito? Ashterul, saranghe, I love you, gihigugma ka, sa anong paraan pa man ito sabihin, iisa pa rin ang ibig sabihin. Hi, a blessed day to everyone. I'm Brother Ken. And I'm Sister Novi. Ilang tulog na lang, iiwanan naman natin ang taong 2023 at muli na naman magbubukas ang pagbibagong pahina ng taong 2024. Kaya let's take a moment to reflect on the love that God has poured out into our lives throughout 2023. Kaya this 2023, we want to thank God for the love. Amen. Love. Ano ba ang naiisip nyo kapag narinig nyo ang word na love? Ito ba't yung tipong kinikilig ka kapag binabanggit ang pangalan ng crush mo? Or kagaya na sa ibang kabataan, yung sinasabi nilang love at first sight. Or kapag nag-text sa'yo yung crush mo. In the Bible, there are more than 4 Greek words for the word love. Pero ito kadalasan nating naririnig. Ang eros, which refers to romantic love. Storge, which refers to familial love. Philia refers to friendship or camaraderie. And agape is used to speak of God's love that He has for the world and that Christians are supposed to emulate. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, this chapter is referred to as the love chapter kasi it beautifully describes the qualities and characteristics of love. That love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Wow! Ang dami palang nakapaloob sa salitang love. Sa madaling salita, imposibleng taglayin natin ang lahat ng ito kung sa sarili lang natin. Love is patient. Paano ka magiging patient kung 3 oras ka na naghihintay sa date nyo? Love is kind. Paano ka magiging kind sa sitwasyon at tao na hindi rin naman naging kind sa'yo? At paano mo mamahalin ang taong nakagawa ng mali sa'yo at pakikitaan mo pa rin ng mabuti? In Romans chapter 5, verse 8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God proved how much He loved us. Romans 5:8, kahit nung tayo makasalanan pa, isipin niyo mga kapatid na matay si Kristo para sa atin. Ibig sabihin, kaaway tayo ng Diyos dahil nagrebelde tayo against Him. Pero, ang ialay ang sarili niya para sa kaaway niya, sino kaya makakagawa nun? Ngayon, may dahilan ka pa ba para hindi mahalin ang kaibig-ibig? When we are first and foremost recipients of agape love. This is God's perfect, sacrificial, and unconditional love that can save and restore even when we sin. Si Jesus po, siya ang unang nagmahal sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kahit magpahanggang ngayon, bukas, at magpakailanman. Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya, mga kapatid, huwag natin ipagkait ang pag-ibig ni Kristo sa kapwa natin. In 1 John chapter 4, verse 16, God is love, and whoever abides in love, abides in God. Ang Diyos po ay pag-ibig. Hindi sinabi dito na God has love, but God is love. Si Jesus mismo po ang source of love dahil siya ay pag-ibig. Nagagawa nating magmahal dahil si Kristo ang unang nagmahal sa atin. Totoong mahirap no, taglayin ang lahat ng katangiang ito if we are not connected to the true source of love na walang iba kundi si Jesus. Remember, you love God when you love others. Gaano ba kabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid? Mahal mo ba si Jesus? Dahil kung mahal mo siya, hindi mahirap sa'yo na sundin ang utos niya. Di ba kapag mahal mo ang isang tao, willing kang isakripisyo at gawin ang lahat para sa kanya? Kagaya ng ginawa ni Jesus para sa atin. At kung anong gusto niya, gusto mo na rin. Ganon din si Jesus, mga kapatid. Kung anong gusto ni Jesus, gusto mo na rin. At kung anong hate niya, hate mo na rin. Kaya dapat hate mo na rin ang sin.
susundin natin si Lord at i-obey natin siya dahil sabi sa John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ano ba ang commandments ni Lord? John 13:34-35, ito ang commands ni Lord. Love one another. Kung gaano niya tayo minahal, ganun din dapat sa kapwa natin. But, by this, everyone will know that we are His disciples. Si Jesus po, mga kapatid, He came to serve and not be served. Bumaba po siya dito sa lupa para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Lahat tayo, kahit sa mga difficult people at unlovable, mahal din po sila ni Lord at wala siyang piniling iligtas. Kaya pinapakita natin ang ating pagmamahal kay Jesus when we love and serve others. In Matthew chapter 22 verse 39, love others as much as you love yourself. Because showing love to others is to love God. Love is kind. God is good all the time. He is slow to anger, merciful, and gracious. Love, hindi pala ito yung bastang kilig lang, no? Hindi ito yung simpleng feelings lang na napapanood natin sa K-drama at Disney movies. Love is not just something we profess with our lips. Love should be shown through actions dahil sabi sa 1 John 3:18, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. At hindi natin ito magagawa kung wala ang gabay at tulong ng banal na Espiritu na siyang nasa atin at nagtuturo sa lahat ng bagay. Araw-araw, binabago tayo to becoming more like Christ. At magugulat ka na lang na ang haba pala ng pasensya ko sa kids church na dati naman madali ako mainip sa maliit na bagay lang. Ang lahat ay nagiging posible dahil si Kristo na ang nabubuhay sa atin at patuloy tayong hinuhubog, pinalalambot, binabago upang maging kagaya niya. Dahil siya ang ating Ama, narapat lamang na sundan natin ang yapak at katangian ng ating Diyos Ama na sa langit. Gusto ni Jesus na maging kagaya natin siya at mamunga ng sagana. Kaya naman, habang sinusunod natin siya, nakikita din ng liwanag at bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Galatians 5 verse 22-23, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya huwag mong hahayaang malaglag ang lahat ng bunga, kapatid. Bagkus, hayaan mo yumabong pa ito sa iyo. Amen. 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 Thank you, Lord. Hindi lang pala basta kilig at pagbigkas ng salitang I love you, mga kapatid. Dapat may kasamang gawa. Ikita ba bunga sa buhay mo? Kapag ang love ay nasa iyo, mga kapatid, mararanasan mo ang joy. Ang joy ay matatagpuan sa presensya ni Lord na may contentment. Ito ay eternal because God is eternal. Amen. Peace, ito ay kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon na di kayang ibigay ng mundo. Gentleness, patience, generosity, at faithfulness, at self-control. Lahat ng ito ay bunga ng banal na Espiritu na dapat makita sa atin bilang tagasunod ni Kristo. Kagaya na lamang ng ginawa ni Jesus dahil John 3:16. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nilinis tayo ng dugo ni Kristo, mga kapatid. Ito ang totoong pag-ibig. Hindi yung tayo ang nagmahal sa Diyos, kundi tayo ay minahal ni Lord. Hindi tayo karapat-dapat mahalin, pero dahil ang Diyos ay pag-ibig. Love is perfect. Dahil perfect naman talaga si Jesus, mga kapatid. At perfect ang pag-ibig niya sa atin. Walang kulang, sobra pa nga, mga kapatid, at umaapaw pa. Kaya dapat din natin ibahagi sa iba, mga kapatid. Hindi natin kayang pantayan ang ginawa ni Jesucristo sa krus. Dahil lahat tayo ay makasalanan, mga kapatid. Walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga dito sa salita ng Diyos, John 10:11, ako ang mabuting pastol. Inaalay ang mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa, mga kapatid. Thank you, Lord. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi natin kayang suklian ang ginawa ni Jesucristo dahil siya ang totoong nagmahal sa ating, mga kapatid. Without God, there is no love. Because God is love. Thank you, Lord. Amen. He So died. we could have an eternal life. Love is unconditional, sacrifice. Love is more than a feeling. Love is a choice, a decision, a commitment. Love is selflessness.
Mahal na mahal ka ni Jesus, kapatid. Amen. Hindi lang tuwing Pasko, may handa ka man o wala, may regalo ka man o wala, mahal ka ni Jesus. At Amen. siya ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin. The gift of salvation. Kaya naman mga kapatid, dalangin namin na unahin mo rin si Lord sa listahan mo. Hanggat may pagkakataon, ipakita Amen. natin sa kapwa natin na love natin sila. Amen. Don't Thank you, waste the Lord. chance to share Jesus because today is the day of salvation. Yung sacrifice ni Jesus, yung finished work niya sa krus, ang patunay na kahit hindi ka kaibig-ibig ay minahal ka niya. This is the agape kind of love. The additional love that we are called to extend not only to our spouse, partners, or our family members, but also to our enemies. This is the purest kind of love. Undeserved cannot be earned, but freely given by God. Kaya mga kapatid, mahalin mo ang kapwa mo. Hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw. Kung paano naging mabuti ang Diyos sa atin at iniibig din tayo sa araw-araw. Amen. Whoever does not love does not know God because God is love. The best use of life is love and the best time to love is now. Kaya kung talagang mahal natin si Jesus, we will obey His greatest commandment to love Him with all your heart, soul, and with all your mind, and with all your strength. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So now, faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of this is love. Obey God means you love Him. Because the final test of love is obedience, not sweet emotions, not willingness to sacrifice, not zeal, but obedience to the commandments of Christ. Kapatid, and pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood ngayon, yes, Lord, we glorify you. We thank you, Panginoon, Lord Jesus, for the love, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa pagbuhos ng dugo mo sa krus, Panginoon, upang patunayan, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay walang kapantay. It's unconditional, Panginoon. Help us, Lord, to love other people, Panginoon, as we love ourselves, Panginoon. Help us to forgive, Panginoon, at makita ang bunga ng banal na Espiritu. Panginoon, mahal mo kami, Panginoon. At Lord Jesus, kung pagmamahal mo ito, Panginoon, ay dumali sa aming Panginoon at sa aming kapwa, Panginoon. Lord, we thank you for the year 2023, Panginoon, sa pagbuo, sa pagmamahal mo sa aming Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa pagbubukas ng 2024, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo at sa ibang tao. Help us, Lord, to serve you, Panginoon, with all our soul, our mind, and all our strength, Panginoon, with all our heart, Panginoon, Lord Jesus. We glorify you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Mag-uumapaw pa ito, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. We give you honor and praise, Panginoon. And Lord, help us, Lord Jesus, to extend our love, Panginoon. Not only, Panginoon, this Christmas season, this holiday season, but Lord Jesus, sa buong buhay namin, sa araw-araw, Panginoon, maranasan namin ang pag-ibig, Panginoon, may bahagi sa iba. We give you honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid, once again. Merry Christmas and a Happy New Year. Love you all. Thank you, Lord.